Ayan po at tuluyan na pong nagpaalam itong si Panfilo Lacson sa kanyang komite na Blue Ribbon. Ayan po at hindi na raw niya kaya at talagang masama ang loob. Ano mama? Ayan. Di ba yan ang gustong-gusto mo? Ngayon, ikaw rin pala ang sumuko. Condolence lang sa iyo, Mr. Lacson. Di ba ba? So, yan po yung mga kwan. At, ano man po yung mga rason na napapanood po ninyo dyan, yung rason po ni Panfilo Lacson, kung bakit siya nag-resign na or na maalam na sa kanyang Blue Ribbon Committee, ay wag po ninyong paniwalaan yon dahil ito po ang totoo. Kung inyo pong natatandaan, itinapik ko po dito na pinagbantaan na po siya ng mga Marines na magkakaduguan dahil doon sa kanyang ginawa na katarantaduhan doon kay Gutisa, kay Sergeant Gutisa, yung tungkol sa mga fake na notary public. Ayan. Dahil siya yan ang nakipagkotsabahan doon sa abogadang Gaga na sabihin fake yung kanyang ninotaryo. Ang problema ngayon ay napakaraming ebidensya na nagpapakita na ang talagang Gaga pala talaga ay yung abogadong nagnotaryo na yon. At puro kailigalan din po pala ang ginagawa ng hayop na abogado na yan. Ngayon, dahil dyan ay nagalit po yung mga Marines sa kanya. At yun. At tinapik ko po yan at pinagbantaan na siya ng mga Marines na magkakaduguan. Kaya yung title ko po yung vlog ko kahapon na Ping Lacson na mimiligro ang buhay. Ayan. Dahil ang totoong rason ngayon kung bakit tuluyan na siyang nagpaalam ay dahil mukhang ayaw ko pong kumpirmahin dito pero ito po yung resource person natin dito ay napaka-credible na mukhang may emisary yata na pinadala kay Ping Lacson na talagang kinukumpirma na kapag hindi ka pa umalis dyan ay baka bumiyahe ka sa, alam niyo na kung saan babiyahe, maaaring babiyahe doon kay San Pedro o yun, ay napilitan. So ngayon, ang abangan po natin ngayon, ngayong araw na ito, abangan po natin yung pagpapapalit, pagpapatalsik o pagsisipa dito kay Huklubang Matandang Soto na ito at palalayasin na po yan bilang isang Senate President. Yan ang abangan natin. Sigurado na po yan na palalayasin din po yan ng kanyang mga kasamahan dahil una, napansin nyo, napanood nyo naman po yata yung sinasabi ni Mig Zubiri na hindi siya komportable doon sa pamamahala ng Senate President kaya umayaw na siya bilang isang majority leader. Kumakalas na siya kay Tito Soto na isang bulati na lang hindi pumipirma at matutuluyan na yan. Hindi ko alam kung bakit ano talaga ang nakatago sa position na Senate President kung bakit talagang ginawa lahat ni Soto para makabalik siya bilang isang Senate President na kung saan ay puro pantatakip naman kay Romualdez ang ginagawa nito. So tingnan nyo yan, pinatigil niya yung Blue Ribbon Committee na samantal napakaraming dapat i-discuss dyan yung sinasabi ni Lacson ay pinatigil lang nitong si Soto na ito. So, ngayon, talagang nandyan yan para pagtakpan itong si Romualdez. At ito na rin si Saldico.
Maniniwala ba kayo dito na walang pira involved dito sa itong asta ni Soto na ito? Ay putya, papuputol ako ng liig kung hindi bilyones yan. Kaya ganun na lang kung pagtakpan itong si Romualdez at maging itong si Soto. Bilyones po ang pinag-uusapan dyan. Oh, ay tingnan mo nga naman yan. Diba? Ay katanda-tanda na, talagang ako na po ito. Mananamantala na po ito dahil huling takbo na po nila yan. Kasama po nitong si Lacson. Huling takbo na po niya yan. At tuloy na pong magre-retire yung dalawang yan. So ngayon, baka mangungwarta muna itong si Soto na ito bago tuluyang mag-retire. Kaya dito talaga wala ka mapipili kahit sino rito. Sana ang sa akin lang po rito, total, ang dami nyo ng kinulimbat na pera ng bayan. Ang dami nyo ng ninakaw na pera ng bayan. Sana, at this time, gawin nyo naman ang tama para dito sa mga kababayan natin. Napakarami nating mga kababayan ang gutom na gutom sa ngayon. Napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Ultimong mga tanim nilang mga balinghoy, mga kamote, wash out sa kabagyo na yan. So, anong expectin nyo diyan? Gutom itong mga mamamayang Pilipino. Kaya kung ako sa inyo, magsipaglayasan na kayo diyan bago pa lang kayo masugod nung mga Marines diyan. Dahil pag ito sumugod itong Marines na ito, maniwala kayo sa inyo, maniwala kayo sa akin. Basag-basag yung mga bayag ninyo. Yan ang sinasabi ko. Ay itong si Soto, kurinot na yung bayag. Wala nang babasagin dyan. O itong si Risa naman, maputla na ang bilat. Wala nang mapapakinabangan. May anemic na. O. Kaya tingnan mo, todo kwan siya. Todo deny siya na wala daw siyang in-insert. Ay ano ngayon yung kumakalat dyan na sinasabi ni Taberna na yung bilyones ng mga siningit ito, mga insertion ito. Kaya wala talaga tayong mapili dito. Kaya kailangan, sabi ko nga rito, dapat ito pinagpapatay na ito mga ganitong klaseng tao. Ano? So yan ang kwan dyan. Ang napakasama. Dahil sa halip na gumawa sila ng maganda sa bayan, sa taong bayan, lalo pa nilang pinapasama ang imahe nila. Si Lacson na po nagsabi na huli na po itong termino niya. Hindi na po kakandidato yan sa susunod pa. At tuluyan na siya magre-retire. Pero kaya, hindi natin alam ngayon kung ito ba ay bakit siya nag-resign na sa kanyang Blue Ribbon Committee. Pero kunwari ko lang naman yun magtatanong, pero alam ko na ang dahilan. Yun nga sinabi ko na sa inyo kanina, di ba? At isa pa ngayon, nagkakaroon na po sila ng hidwaan ngayon ni Soto, itong si Lacson. Kaya isa rin po yan sa dahilan kung bakit nag-resign na rin itong si Lacson. Dahil ang gusto ni Lacson, imbestigahan si Saldico at saka itong si Romualdez, ayaw ni Soto. Kaya isa na rin po yan sa nag-resign na si Lacson. So tingnan nyo talaga, hindi talaga natin malalaman yung mga totoong kadahilanan kung ang pinag-uusapan natin ay yung katapatan sa serbisyo ng mga animal na mga politikong ito. Diba? Wala na kung kapag-asa itong ating mga kababayan. Talagang tiyakan na kung gaano kahirap ang buhay ninyo ngayon, pahirap pa ng pahirap. Kaya siguro habang may natitira pa kayong lakas, ay ibuhos na natin. Sasamahan ko na kayo, ibuhos na natin na para gilitan ng mga liig dito mga nagpapahirap sa inyo. At yun, wala na pong iba. Itong si Alan Cayetano, di ba? Nagsasabing snap election. Na itong nagtatawag ng stop election.
Nangyari na po yan doon sa sa Marcos senior dati nag-snap election yung yes or no lang naman po yan eh. So ngayon, hanggat nandyan na si George Garcia, wala pong mangyayari. Mananalo pa rin po dyan yung yes, yung mag-i-STC bangag dyan. Wala po, gagastos lang po ang gobyerno. At magkakapira lang din po dyan si George Garcia na kung saan ay bilyones na po ang nakuha niyang pira dyan. Maging sa mga na yan, sa mga politiko na yan, bilyones po. Diyan na lang kay Abante. Halos lahat ng mga insertion ng flood control project ni Abante napunta po dyan kay George Garcia. Dahil hindi nga po nanalo yan si Abante. Ang nanalo po yun na yung si Oy. Oy po ang apelyido nung nanalo. At hindi po si Abante. Pero ang nakaupo ngayon si Abante. So ngayon, yun lahat ng mga flood control insertion yan ni Abante, napunta lahat kay George Garcia yan. Tingnan nyo. Alamin nyo dyan sa Manila yung distrito nitong si Abante neto dyan sa Santa Ana. Walang nagawa. Pero kung alamin nyo, may mga project na mga ghost nga lang. So, talagang wala ka talagang pipiliin dito sa mga hayop na to. Talagang mga animal. Itong mga politikong ito. Napakarami po yung talagang dapat na imbestigahan sana. Pero wala na po, sabi ko, wala pong kwenta, wala pong katuturan, wala pong mapupuntahan itong mga investigasyong ito. Paulit-ulit ko na lamang pong sinasabi rito. Wala nang saysay yung investigasyon na yan. Dahil unang-una, hindi mo rin maipapakulong si Romualdez na yan at saka si Saldico. Una, kasabwat nga po ng bangag yan. Paano niyong mapapakulong? Pangalawa, pinsan pa niya. Iyang tambalos-los na yan, na engkanto na yan, na tikbalang na yan, paano mo ipapakulong? Wala na pong pag-asa. Hindi po mapapapanagot itong mga ito. Manapa ang pwedeng makulong dyan, yung mga kontraktor na kung saan ay sumunod lang naman po dyan sa mga DPWH na yan. At saka dito sa mga congressman na ito. Ito dapat ang mga pinapatay, itong mga congressman na ito, at saka yung mga DPWH na yan, yan ang mga pinapatay. Sa totoo lang. Dahil yan talaga ang mga salarin. Ngayon, dahil ba kumakampi ako kay Diskaya? Hindi rin po. Unang-una, wala po akong pakialam dyan kay Diskaya na yan. Dahil unang-una, mirisi din sa kanya yan dahil sa sobra niyang kayabangan. Ipinagbuyang-yangan niya yung kanilang kayamanan na galing sa flood control. Ipinagbuyang-yangan niya yung mga sasakyan niya na may mga payong pakuno. Mga nagagandahan mga sasakyan na yan. Pinagbubuyang-yangan pa yung mga tuni-tunilada na mga kung ano-ano mga buda-buda yan. So, kaya hindi po ibig sabihin na sinasabi ko po na hindi po dapat totally ma-focus ang investigasyon sa mga kontraktor na ito dahil mga kontraktor lang po yan. Pag hindi ka sumunod sa mga kagustuhan itong DPWH at saka itong mga congressman na ito, hindi ka mabibigyan ng kontrata or hindi ka mabibigyan ng project. So, sumunod lang itong mga Diskaya na ito doon sa kagustuhan ng mga congressman, senador na rin. Tingnan mo nga. Kasabwat na pala dyan si Jesus is Lord. Ang kapal ng pagmumukha mo, may babae ka pa pala, hayop ka. Tingnan mo, ginagamit mo yung Jesus is Lord. Sa ganyan, pag nandyan ka, parang nagsasalita ka dyan, may pa-verse ka pa, may mga kinukot ka pa mga bersikulo dyan, nagago ka, ay immoral ang mga pinaggagawa mo rin dyan. Madinin mo. Saan ka nakakita nang gagamitin mo ang Diyos, pero may babaero ka pala?
Kaya talagang ito mga ito, kung mayroon man dapat dito gilitan, walang iba rito mga congressman, mga senador at mga DPWH, yung tatlo na yan. Yan ang dapat ginigilitan sa totoo lang. Siguro kung mayroong may magtatangka lang na suguri na talaga yan, Senado at saka Kongreso, or either dito lang sa Kongreso, pag yan ay nasugod ng taong bayan yan, tapos may nasampulan na ginilitan dyan ng mga 5 congressman, maniwala kayo sa akin, pag hindi, hanggang sa kanyan, hanggang sa kaapu-apuhan nila tatatak yan. Pero sabi ko nga po, hindi basta-basta rin talaga. Dahil napakarami pong bodyguard yung mga hayop na yan. Tingnan mo lang ito si Saldico. 90 yung mga bodyguard at mga driver nitong Saldico na ito. Tingnan mo, 90 na mga bodyguard. Sino nagpapasuldo niyan? Tayong mga mamamayang Pilipino. Na wala namang ginawa, mga putang inang to, pag nanakawan pa tayo. See? Saan ka nakakita? Pinapasweldo na natin yung mga hayop na yan. Binibigyan na natin sila ng mga bodyguard na tayo ang gumagastos. Ayun. Pinagnanakawan pa tayo ng bilyon-bilyon itong mga hayop na ito. Kaya sabi ko nga, ang sarap gilitan nitong mga politikong ito. So ngayon, ewan ko kung anong mangyayari dito, ay papalitan sigurado, papalitan na itong si Soto. Sigurado na yan. So ngayon, kung lang naman yan ganito lang yan di ba? Pare-pareho lang naman yan, wala akong itulak kabigin sa mga hayop na yan Tingnan nyo na si Zubiri nung siya ang presidente, Senate President, tinaraidor din si Escudero. Na doon nga nagkasamaan pa ng loob si Mig Zubiri at itong si Bato de la Rosa na may payakap-yakap pa. Akala daw ni Zubiri ay sa kanya nakabuto yung pala kay Chis Escudero. See? Noong si Escudero na isang kawatan din, tinaraidor din ni Soto. O ngayon, ganun na, gantihan na lang talaga. So ngayon, ayun ang aabangan natin kung sino yung susunod na maging Senate President. Exciting po ito, pero hindi po yun ang hindi po importante sa akin yun kung sino man ang mga nakaposisyon na yan, Senate President mo yun, wala akong pakialam dito dyan sa mga hayop na yan. Ang pinakikialaman ko rito, yung pagtatakip dito kay Martin Romualdez at saka kay Saldico na numero 1 kawatan. Yun ang pinakikialaman ko. Dahil hindi biro yung mga pinagbibili nilang mga helicopter at pagkadami-dami at mga eroplano, pareha sila ni Saldico. So, yan. Sa halip sana na maitulong din sa ating mga kababayan na walang masaing napunta sa mga helicopter ng mga hayop na ito. Kaya ang gagawin ko, pagka nahuli kayo, lalagyan ko ng ilis yung mga tok-tok ninyo, tapos paikutin ko ng paikutin yung mga ulo ninyo hanggang sa malagot na yung ulo ninyo. Mahilig pala kayo sa helicopter, pues gagawin kong helicopter yung mga ulo ninyo pagka nahuli ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Lalagyan ko ng ilis tataniman ko ng ilis yung mga bunbunan ninyo. Tapos paikutan ko ng lubid. Yung parang yung parang nagpapaandar ka ng kubuta, hinihila mong ganyan, hilahin mo rin para umikot ng ilis sa tok-tok mo hanggang sa tanggal na yung ulo mo sa katawan mo. Mga buisit kayo. Yan.
Pagtatakpan mo, ikaw Soto, pagtatakpan mo si Romualdez, palibasa kumpare mo, buha ka ng ina ka. Ha? Huwag mo kaming gawing bobo na hayop ka. Bilyones ang pira mo dyan sa pagtatakip kay Romualdez. Kaya ako, sabi ko nga, huwag na lang din sana na mapunta ako dyan. At yun pong hinihingi ko sa inyo dati na subscribe para sa ganun pagdating ng 2028 ay subukan nating ilaban, subukan nating mag-file ng candidacy. Kaya kailangan, sabi ko, i-subscribe tong channel natin para pagdating ng 2028 ay mayroon tayong panalo. So mukhang hindi naman, mukhang ayaw nyo naman. So okay lang po yun. Ang sa akin lang po rito, pagka nabigyan po ako ng mandato ng taong bayan, ibig sabihin, pag dumami itong mga subscriber ko, ibig sabihin, gusto ninyong pumunta ako dyan, either sa Senado o sa Kongreso. At pag nandyan ako, wala akong gagawin kundi lalasunin ko itong mga kawatang mga kongresista at mga senador na ito. Pero sana, sabi ko nga, huwag na sana. Kung maaari lang, huwag na sana. Huwag na sana akong manalo dyan o mapunta dyan. Pero sabi ko nga, kung ipagduduldulan ninyo sa akin yan, ay bakit ba hindi? Bakit ba hindi ko gagawin kung ano yung nararapat para sa bayan natin at nararapat para sa mga taong kapwa natin? Ganun lamang po kasimple. Kaya wala po tayong pwedeng ipanalo sa 2028 kung hindi kayo mag-subscribe dito sa channel ko. Hindi na po pinag-uusapan dito yung kita ko dito sa channel na ito dahil unang-una, paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Magmula po nung sumahod itong channel ko, never pa po ako nag-withdraw ni centavos dito sa lahat ng kinikita nitong YouTube channel ko. At yan po ay pwede kong ilaban ng pustahan yan. Yung gusto mag-challenge sa akin. So, ayun. At sino ba ang may gusto? Halimbawa, na lang natin na pagpapatayin ko, paglalasunin ko itong mga kawatang ito. Hindi ko rin po gusto yon. Pero kung nandyan na at iniloklok nyo ako dyan, ibig sabihin, pumapayag kayo doon sa mga plano ko. Wala po akong plano na pasukin ang politika para magpa-ik pa na ganyan. Wala po. Katunayan, kung halimbawa po at maipanalo natin ang kandidasi ko kahit sa anong posisyon, 1 hanggang 2 buwan lang po ako mananatili dyan. Pagkatapos po noon, ay wala na po ako. Magre-resign na po ako. Ang gusto ko lamang po dyan, kaya sinasabi ko 1 hanggang 2 buwan lang, hanggat sa maubos ko lang, malimas lang lahat ang mga kawatang ito at saka ako alis. Pero matagal na po 1 buwan ito. Sa unang salyada ko pa lang, sinasabi ko, baka mga lahati na yung mga mapapatay kong mga kawatan dyan sa Kongreso at saka Senado. Yun lamang po. Hindi ko po, wala po akong pandyansa, wala po akong utak na para pagkakitaan ko ang politika. Hindi ko na po kailangan ng pera, sinasabi ko po yan. Dito po madalas nyo marinig sa akin yan na mabuhay man ako ng 1,000 taon pa sa mundong ito, never kong kakailanganin ng pera. Sobra-sobra na po yung mga blessings na ipinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon. Katunayan ay sige, wag na natin dagdagan yon. At doon po sa mga subscriber ko, at kung gusto po ninyo na sang-ayunan po ninyo yung plano kong pagpapatayin itong mga kawatang mga nasa Kongreso at saka Senado na yan, ay ipagsabi nyo na po sa inyong mga kaibigan na mag-subscribe dito sa channel natin. Kaibigan ninyo o kung sino pa ng kamag-anak ninyo para pagdating ng 2028 ay pwede na nating maipanalo ang laban.
So maraming salamat po sa inyo at manawari ang pagpapala ay sumainyo. Ang swerte ay darating na sa inyo. At siyempre, ano ba yung lagi ko sinasabi pagkatapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat.